Nabenta niya lahat ng arian niya, tumira siya sa van, tapos yun, namatay na lang. Kawawa naman, namatay mag-isa. Alam mo kasi, it's so sad. You can never break the banker eh. Hindi mo uubos ang banker. Never eh. Yes. Ngayon ito lang ako, like sa yung kaibigan ko na yun, humantong din doon. Hiniwalayan siya ng asawa niya, nag-divorce sila, tapos yun nga, nangutang to the point na wala ng kaibigan na pwedeng magpautang. Kasi nga, it's an addiction. And it's an addiction na nga. Dito tumira na rin sa kotse, di ba? Right? So parang na-homeless, no? Parang it was sad to see people like that. For me kasi parang there's nothing wrong doing this, pero dapat may control. Basta pag pupunta ka ng casino, it's like, okay, itong 500, win or lose, at least I had fun. Yun lang. Yung nakalaan lang para doon. Pero yung pag natalo ka, tapos tukot ka ulit, hanggang sa maubos na. O sige, habulin ko yung pagkatalo. Yeah. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap talaga. Diba? Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes, Supreme Lending. And welcome to our episode 57 of Bahay Pinoy sa Tate! Yes. Hello. Ano, did you had a good Labor Day weekend? It was pretty good, very relaxing. Really? Anong ginawa mo last Labor Day weekend? Nag-barbecue lang, tsaka alam mo na, konting spend time sa mga bata. Family. Kay Marvin. That's good. Isa na lang palang anak mo natitira sa'yo, no? Dahil yung dalawa nag-aaral. Correct. Linis ng konti ng bahay. Oy, mahilig kang mag-organize ng bahay mo, di ba? Magkumpuni. Oo. Mahilig lang ako kasi marami talaga kaming dapat ayusin. Okay. So, ako naman, nagtrabaho ako last Labor Day weekend kasi yung mga listing ko, kailangan ko talagang i-expose for open house. Kasi with the new rule, every time, I don't know if anyone knows, na it's a new rule that every time you tour a home, you need to sign a buyer agency agreement. Correct. Bagong rules. Yes, and the only way for home buyers to actually see a house is during open house. Yeah, kasi with the new rule, the buyer needs to sign an agreement, a buyer's agency. Yes, so either a buyer's representation agreement or a property showing agreement. Correct. Okay. And me representing the seller, yung listing kailangan naming expose kasi the only way a buyer could actually see it without committing to any of those is through open house. Correct. So, kaya kailangan work hard ako Saturday, Sunday. Next week ako mag-open house sa'yo, ha? Okay. Back to back. Anyway, maganda yung topic natin ngayon. Ay, controversial. Ewan ko nga kung gusto kong i-topic to. Hindi, i-topic na rin natin kasi ito na naman, Niners football season is here. Oo nga. Ito yes. Nalilinya doon. Ng konti. Sige. So, ganito. Kasi, alam naman natin sa kultura nating mga Pilipino, di ba? Kasama na to yung tinatawag na gambling. Gambling. Okay, ano ba mga klase naman? Or sugal sa Tagalog. Correct. Yung pagsusugal. Either sa pagsasabong, di ba? Sa karera ng kabayo. Maraming bagay. Slot machine. Diyos ko po. Gustong-gusto ng nanay ko yan. Nawawala daw ang sakit ng tuhod niya. Lalo na dito sa El Grove, may bago kayong dito. Casino. Yes, may casino, correct. At saka cards like poker, paigaw, ano pa ba? Iba-ibang klase. Blackjack, lahat. Pero syempre pinakasikat talaga lalo na sa mga Pilipino yung mga natin, mga naglilibang talagang slot machine talaga. Oo nga, kasi did you ever win on a slot machine? Tell Actually, me the truth. I did. You did? Magkano? $500. Noon pa sa Rino. That's not bad. Swerte lang talaga, di ba? Hindi, pero sabi nila mas marami daw natatalo sa slot machine. Syempre naman kasi all program daw yun eh. Oo nga. All program so ano yun? Parang basta maswertehan mo lang kung anong machine yung magbibigay. Parang ganun. Timing lang talaga. Tsaka lucky lang talaga. Yeah. Alam mo, sabihin ako sa iyo. Nung nabubuhay pa yung mother-in-law ko, yung nanay ng mister ko, si nanay.
mahilig mag-slot machine yun. Kung maglaro yun, Diyos ko, yung 3 machine. Kasi dati nun, hindi pa pinipindot, di ba? Yung ginaganon pa. Di ganun pa. At saka coins pa nun, hindi yung papel na lumalabas yung talagang voucher. Talagang barya. Gustong-gusto niya pag yung bumababa yung mga coins na bakit pa ang dala-dala niya. Ayun naman ang masarap sa slot machine, parang nakakatuwang pakinggan yung tunog ng ting 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 ting. Tapos ang dami nung ilaw-ilaw, di ba? Parang yun ang fun di ba? Oo nga. Pero itong nung una, lagi niya sinasabi sa amin, lagi daw siyang nananalo. Lahat naman sabi ko, wow. Sabi ko, totoo kaya sinasabi ng nanay? So one day, di pumunta siya dun sa Kashi Creek. Hindi pumunta kami nagpa-drive kasi hindi siya nagda-drive. Dinrive ng mister ko. So, inobserban ko kung totoo bang nananalo ang nanay. Kasi sinabi niya sa akin, meron daw siyang anting-anting. Uy, gusto ko yan. Gusto ko yan. May anting-anting daw siya. Anting-anting para manalo. Oo, para manalo. So, inano ko talaga, binantayan ko. Alam mo, totoo. Talaga? Nananalo talaga siya. Alam mo kung magkano palalunan niya that night? $7,000. Uy! Yes. Tapos, hindi pa namin makuha yung price niya kasi nakalimutan niyang dalhin yung ID niya. Ganun pala ang casino. Anything winnings over, I think, $600 or $700, dire-report pala yan binibigyan sa IRS. Taxable na, parang ganun. So, binalatuan kami. Yun nga lang masarap, pinagbabalatuan kami. Tapos pinakain kami, ganun. Pero okay naman You know what? It's wala namang problema if you're having fun. Correct. Konting exciting or excitement lang for anatomy of winning, di ba? Sugal, di ba? Pero basta in any vices na tinatawag, basta kailangan controlled lang. Yun lang naman di ba? Though ako, may mga ibang kaibigan talaga ako na mumabot talaga sa alam mo yun, talagang naging gambler talaga, naging parang naging na-addict. Na-addict na talaga. Hindi, di ba meron naman tayong Gamblers Anonymous na pwede mong puntahan? I mean, back then, kasi parang feel ko, wala ka naman talagang, pupunta ka sa parang DUI, may AA classes na para sa gambling. Oo, meron. I know. Pero ibig sabihin, pa rin yun, kumbaga, nasa sayo pa rin yan as a person, di ba? Right? Hindi, kasi sabi nila nga, di ba, para siyang alcoholism, di ba? Parang ganun. It's like a disease. So, ganun din daw sa gambling. Pero, I mean, if you're having fun and you do it, I think, once in a while, pero kung yung palagi yun ang mahirap. Well, everybody starts from sa ganun. Pakonti-konti. So, it's all about self-control. Yun na lang. Ay, bawi ako. Pero yun pala, ang laki na ng talo. Sa kakabawi mo, mas maraming natatalo. Sobra. So, ganito, yung kaibigan ko na yun. Okay, kwento mo. And we'll not gonna names. Wala naman ako pero lang to. I mean, hopefully, it will be a learning lesson as well. Diba? Right? Kasi ito extreme na. Ito yung talagang dumaan nagtatrabaho siya dati sa post office, okay? Grabe. Ang ganda yung sweldo niya, right? Okay. So, nangyayari, sumasweldo siya, pupunta siya, nananalo siya. Nung una, talagang nananalo talaga siya. Ganyan naman lahat ng pasugalan, pakakagating ka lang Nung una nananalo mo na siya. So, to the point na, parang na-feel niya na parang, pwede kong gawin to Mas malaki yung kikitain ko kaysa mag-post office na trabaho ko. Kinarir na niya. Di ba? Kinarir parang niya. Talagang nag-quit siya mag-post sa trabaho niya, tapos yun ang ginawa niya. Nung una, maganda. After few months, after a year, yun na, dun na Hindi, oo nga. Actually, may kilala ako na ganyan. Dati kong employer. Yung isa sa mga unang pinagtrabahuhan ko. And he's a really good, calculated, matalino siya, everything. Pero, it come to a point na nabenta yung bahay niya, nag-divorce, tapos tumira siya sa van. Kasi nga, naging players, parang official player siya ng casino. For everyone that doesn't know, kasi I used to work for the casino. That's right, you do, right? Tell me about this. During when was it? In the 90s. Cashier ka rin, di ba? I was a cage cashier. So, ang casino kasi, meron silang tinatawag na mga empleyado para mag-fill in ng mga table na para silang professional player.
Okay. So ngayon, meron silang parang marker na tinatawag na pautangin sila ng casino, like chips para panlaro, gano'n. Parang line of credit. Line of credit, gano'n. Tama, Syempre, any pagsusugal, hindi siya balon na hindi na uubos, di ba? Kasi gano'n ang mentality ng gambler, di ba? Syempre, eventually, naubos din. So hanggang sa nabenta niya lahat ng arian niya, tumira siya sa van, tapos yun, namatay na lang. Kawawa naman, namatay mag-isa. Alam mo kasi, it's so sad. You can never break the banker eh. Hindi mo uubos ang never eh. Yes. Ngayon ako, ito lang ako, like yung kaibigan ko na yun, wala namang, kung baga ba napag-usapan lang, humantong din doon. Hiniwalayan siya ng asawa niya, nag-divorce sila, tapos yun nga, nangutang to the point na wala nang kaibigan na pwedeng magpautang. Kasi nga, it's an addiction. And it's an addiction na nga, di ba? Tumira na rin sa kotse, di ba? Right? So parang na-homeless, no? Parang it was sad to see people like that. For me kasi parang, there's nothing wrong doing this, pero dapat may control. Oo nga, hindi. I mean, basta pagpupunta ka ng casino, it's like, okay, itong 500, win or lose, at least I had fun. Yun lang. Yung nakalaan lang para doon. Pero yung pag natalo ka, tapos dukot ka ulit, hanggang sa maubos na. O sige, habulin ko yung pagkatalo ko. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap talaga. Diba? Kasi yung self-control. And sometimes, I think it's psychological too. Correct. Kaya kailangan maybe nila ng professional help. Diba? Ayun, I think that's what happened. Parang humingi siya ng tulong. Now, hindi ko lang alam kung pumunta siya sa mga any programs or what not, pero by nung time kasi parang very, kumbaga walang gaanong hindi pa, wala pang self-awareness na katulad ngayon, no? I mean, marami ng mga parang mental health. Parang ginawa na ring law, di ba? Kasi nga sa mga casino tulad ngayon, we're seeing a lot of casino in California. In a family-oriented area na talaga. Yeah, diba? I mean, look at El Grove. so I mean, really, you just have to be careful. Pero ako, ito, for me, I mean, para bang, if you don't wanna be in there, so try not to avoid that place, diba? Kasi, look at it, diba, ang mga casino, lagi silang may mga buffet. Kasi they're trying to lure you in. Ang mumura ng steak nila sa Las Vegas, di ba? Mga shows and everything, shopping and everything. And they're making it like a family oriented entertainment na. And not only that, kasi hindi lang yan, kasi marami din sa sports, nagbe-betting, di ba? Dalo na yan. Kaya nga napag-uusapan natin kasi football ang season sport, is ang here. football is ang pinakamalaking betting season. Really? Yes. Talaga sa lahat, even basketball or even baseball, football ang pinakamalaki. Sobrang laki. Now, meron din ako kaibigan na basically from here, lumipat sa Las Vegas. Hindi sugal hindi siya nagsusugal Ano nangyari? Lumipat lang talaga. Mula nung dumating siya sa Vegas, dun na. Doon na parang na-develop yung kanyang yung addiction. Addiction niya nagsimula. And you can't really, sa akin lang kasi nga you're surrounded in, nasa casino ka. Diba? Oo nga, kasi parang nandun na talaga. Yeah, you become the product of your environment. So kung ayaw mong mapunta doon, then change ka na ng environment. Sabi niya, Alvin, alam mo, hindi mo iiwasan sa Las Vegas. Pupunta ka 7-Eleven, may slot machine. Diba? Airport nga may slot pupunta ka sa gasoline station, may slot machine. Correct. Diba? Sabing kinikwento niya yung ibang katrabahuhan niya. I mean, pagkasweldo ate, wala doon pang na. 2 oras, ubos na. Correct. Yung iba daw, nahihiya na umuwi o natatakot na umuwi sa asawa dahil wala silang sweldo. Oh my God. Grabe na pag doon na, no? Kasi ginambol na yung rent money or mortgage money. Ang hirap. Kasi ako naman, sabihin ko sa'yo. Ikaw, yung mga diba, galing ka doon sa casino, nagtrabaho ka doon. Yeah, okay. Ako naman kasi, meron akong bad childhood. When it comes to gambling. Okay. Kasi yung father ko, nung nabubuhay pa siya, sa Pilipinas to talagang compulsive gambler yung tatay ko. Uy. Sabong. Okay, karera ng kabayo. Nag-umpisa siya sabi ng nanay ko, nag-umpisa daw yan nung binata pa siya sa Cara Cruz. Alam mo yung Cara Cruz? Siyempre, Yung coins na Cara Cruz. doon daw nag-umpisa. Halay.
Alam mo yung hayalay. Pagka tinakala sa ay alam mo yun? May rami, ito na yung dumadating ng may dala ng di ba? Magkanong tiyama, parang gano'n, di ba? Oo nga, yung ano yun alay. Parang gano'n. Yun ang tatandaan ko. Kabayo yun, di ba? Hindi pa uso sweepstakes nun, mas uso yung hayalay nun. Ngayon, sweepstakes na. So yung father ko, dahil compulsive gambler siya, so, yung parang personal story na to, na we own commercial buildings, we had, houses in subdivision, malalaki yung bahay namin, ganun. Nawala siya. Kasi nga na-addict yung tatay ko. So, ngayon, bumagsak kami. So, I was growing up. I think I was on, middle school? Walang middle school kasi sa atin sa Pilipinas So, it was like, naging talagang bagsak na bagsak. Hard talaga, hardship talaga. Na yung mga property namin sa Pilipinas na rimata. Ay, sus. Na foreclose. Kumbaga, di ba? And maybe you're probably surprised na kaya ako talagang against ako sa gambling kasi napagdaanan ko yun. Nakita mo, na-experience It was a painful for me. Ang sabi nga nila, mas worse pa daw maging addict sa gambling kaysa alcohol. Sabi nila. Pero but in any addiction, di ba, ganun naman? Parang yung sinabi nila. Kasi sa alcohol, at least, parang ikaw lang yung, pag ikaw lang para ma-apektan parang yung health mo. Pero pagka kapag gambling, buong pamilya. Kasi yung bahay nyo, pambayad, doon, diba? Parang ganun. Pero, parang ganun ang nangyari sa akin. Kaya magmula ngayon, parang na-traumatize ako. So ito nga, 'di ba, galing ng Pilipinas, ang usong-uso sa atin yung tinatawag na isabong. Ano yun? Parang online na sabong na isabong. What? Kumbaga parang online na. Yeah, kasi I remember yung parents ko o yung lalo na yung tatay ko, nagde-derby pa sila. Nag-alaga pa sila ng manok na pang-derby na nilalagyan ng talagang pang tari para, 'di ba? So ngayon sa Pilipinas, yun ang usong-uso ngayon ng pinagkaguluhan talaga. Bawat kanto may isabong, parang online sabong na talaga. Wow. Pwede ka nang tumaya online, parang gano'n, may screen lang, parang gano'n. Ay, naku, ang hirap naman yan. Kasi ang hirap na nga ng buhay, magsusugal pa sila. Di paano na yung pamilya nila? Tsaka dyan ang mga kasi may isang mayor na bago-bago lang, hindi mo nakikita to, pero as in talagang batang-bata, mayor na siya sa town na yun, nandun lang yung pinakamalaking pagko na kinuha na siya ng identification kung ano siya, China. Kasi bigla lang siyang sumulpot na naging mayor, hindi naman talaga siya Pilipino. Pwede ba yun? Doon nangyari na parang... Doon nahuli. Parang naging upfront, parang sinindikato. Sinindikato tapos inimbestigahan. Buti na lang nangyari yan. Kung hindi, Diyos ko, I mean, it's gonna be hard for us. Imagine, ini-invade ng Pilipinas. Sobra, ang dami talaga nasisira ang pamilya sa isabong. So ano na nangyari ngayon? Yun, so wala na sila. Sinara yung buong building, malaking building, acre building yung pagko na yun. Tapos sinara yung mga yun. Saan yun sa Pilipinas? Hindi ko alam kung anong part ng Philippines, pero iniimbestigahan yung mayor. Actually, hindi na siya mayor, na-investigation na siya ng Senate, pero talagang grabe talaga na sinatanong kung saan ka nang galing, anong history mo dito, paano ka nagtatagalog ba? Baka di pa... Nagtatagalog, pero talagang... Broken. Pero broken na, pero sabi nga, paano ka naging dito? Hindi ka naman pala Hindi ka naman pala. Oo nga. Ganun talaga kasi sa atin. Merong sa atin, may mga requirements para to run for a political office, diba? So binacktrack yung yung background niya. Okay, tapos doon na find out. Talaga. Na parang placement lang siya ginawa. Placement lang siya. Para yung buong city na yon, ganon mangyayari. Wow. Grabe pala. Nagulat nga ako. Kasi alam mo na, sa Pilipinas. Pogo, yun ang tawag. Pogo. Yes. Yun, grabe. Oo, naririnig ko yan. And even though, bukod doon, may isabong pa. Naku. Yun ang malakas yung isabong. Kasi yung isabong talaga pang masa sa kanto-kanto lang talaga. Okay, so ganito kwentuhan kita. Nung nabubuhay pang father ko in the 90s, first time ko nakapasok sa sabungan. Hindi ko gusto ang ingay-ingay. Tapos yung mga tao tumatalansik yung laway. Sa pula, sa puti. Ganun. Ganun, di ba? Tapos nung last time akong umuwi, tahimik na kasi computer na. Yun na nga, isabong na nga. Doon sa mismong arena. Yan. Tapos
kumalat na yun, you don't have to be, pwede na online, pwede ka nang tumaya online. No, but this one, yung nandun ka sa arena mismo. Mismo na, dun na. Oo, tapos High-tech na. tataya ka, bibigyan ka ng parang computer-generated na ticket. Oo. Parang gano'n na, parang automated na. Wow. Diba? Parang ano na rin, parang casino na rin, na papel na lang lumalabas kung meron kang ano. Okay. Kasi minsan nanonood din ako ng World Series Poker. Oo. Have you seen those? Of course. Yeah. Those are fun. Yeah. Minsan nakikita ko parang ang lalaki ng prize. Malaki parang talaga. Tournament. Malaki talaga. Tournament, like minsan na, my God, days. Umaabot ng milyon. Oh. Teka muna, days na nandoon yung mama para ubusan. Oo. So, paano sila magbabanyo o magbabathroom o kaya matutulog? Noon, sinasamahan ko yung kaibigan ko magsugal. Okay. Noon pa yon. Kasi binabalatuan niya ako pag nananalo siya. I'm telling you, kunyari, itong gabi na to, buong night. Tapos, tara, uwi muna tayo. Diba? Balik, malas eh. Balik kami mga after 24 hours. Yung nakita naming lalaki noon, mga andun pa rin, pareho pa rin ang suot, nakaupo pa rin, sabi, grabe. Di pa naliligo yun. Nangangamoy na. Oy, sus Mario, Nangangamoy na. Ganun kalupit. Yun nga ang mahirap kapag yung ano ka na anong tawag addicted dito? Kapag addicted ka na, wala na, nalulost mo na yung sense of time. You lost the sense of smell. And then you lost your, yung responsibility mo sa pamilya mo. Nawawala minsan namimiss mo ang birthdays, namimiss mo ang appointments. Nawawala ka na sa oras. Ganun exactly, grabe. Diba? Tapos ito pa masaklap, masakit. Again, kwentuhan lang to ha. Okay, kwentong Pilipino lang. Dito na dumarating yung mga miron. Alam mo yung mga miron? Ano yung miron? Yung parang yung mga talo na naghihintay na lang sa balato para lang makaba. Ay, oo! Mga miron na. Miron pala. Boss balato na. Ay, kaso mahirap dun, di ba? Kasabihan sa atin, pag may humihingi ng balato, naglalaro ka pa, mamalasing ka. So, ginagawa, diba? Yun nga masaklap ng pag nakita, parang nandiyan na yan, 3 days ago, nandito pa rin, nagbabalato pa rin, parang ganun. As in talagang lang. Yun ang masaklap lang na nakikita mo, talagang yung pagwala na, nangihingi na sila, tapos yun na pinakahuli, isusugal pa rin nila. Yeah, ako naman, ito naman ang parang ko, kasi parang gambling, like let's say you're in a gambling place. Para bang nasa yung parang nandun ka sa teritoryo ng kamunduhan. Oo, totoo. Diba? Sabihin natin yan. So, maraming temptations. So, kasi syempre, nandyan yung alcohol. Diba? Syempre, kailangan ititipsy ka para may mga technique yung mga casino dyan. Kasi para mas lakihan mo yung yung bet mo, di ba? Yung iba, dinidim yung light para it gets you to the mood. Parang gano'n, maraming mga setup. Ganon. Kasi na-hyped up ka, di ba? May iba naman dyan na yung iba, ibubugaw ka. Di ba? Syempre, they're roaming around. Everything. Kaya nga, lalo na sa Las Vegas. Kaya nga free drinks dun eh. Di ba? Pag naglalaro ka, free drinks. Tama ba? Bakit nga ba? Kasi para mawala ka ng... Para i-mess up yung utak mo. Mas-sidetrack ka sa sarili mo. Teka muna, Hindi, kasi para ma-mess up yung utak mo, feel happy. You get hyped up, and then it's like, okay, all in. Parang reckless ka ng konti. Reckless, that's the word. Minsan sabi ko, pwede bang food na lang ang free, hindi yung drinks. Parang malalasing ka dito. Di ba? As long as, pero yung iba naman gusto nila yun. Di, okay lang, basta quarter ko lang, basta inom lang. Pero hindi nila alam, pag lasing na sila, doon na lumalabas yung pera. So, nung last time kami pumunta sa Las Vegas, naglaro ako. Actually, anong laro mo? Yung paigaw na cards. Okay. Nanalo actually $200, but it took me about 3 hours. Nilaro ko yun. Up, down, up, down, up, down. That's it. Tapos nung natalo na yung 200, umuwi na ako. Ayoko na. Tapos naglaro din ako nung slot machine. Talagang wala akong swerte sa slot machine. Ang bilis! Sobrang ang bilis. Kapipindot mo. Tapos 15 bets, 25 bets. Next thing you know, wala na. Sabi ko nga, ang misis ko talaga, ito ako, when I go to casino, when I go to Kachi Creek for fun, di ba kakain? Yes. But normally sa Las Vegas, talaga nagsiset aside na ako ng pera magsugal. Nagsiset aside na talaga ako. And I do it for fun, no? And minsan, talaga magsiset aside ako. Itong pera na to, ito talaga pag manalo, matalo. Right? Yun na yun, right? Now, misis ko only plays, a slot machine.
Right? Nanalo siya? Nananalo siya. Okay, that's Oo, good. oo. Pero ang piniplay niya tagpe-penny. Kaso naman yung penny, pag 15 bets, $1.50 yun. Yun na nga eh. Pero at least pag binigyan mo ng 100, ang tagal nun. Oo nga, matagal. Correct. Talagang walang problema, di ba? Yes, oo. Pero yun ang Talagang for fun lang so, talaga. so kaya minsan, okay, saan punta, love? Baba, magsusugal ako, magkasino ako. Wala, minsan naabutan ng 5 oras. Okay, umaga na, di ba? Alam mo, tinry ko yung blackjack na yan. Oo. Ang bilis ng pera. Minsan, dahil nga parang pressured ka, minamadali ka na, are you gonna hit? Or are you gonna stay? Or what? Minsan, depende kung sino yung katabi mo. Minsan nabubuisit minsan sa akin. nakakahiya ka ba? Baka mapagalitan ka ba? Parang gano'n, no? Oo, na nabubuisit sa akin na parang, bakit hinit mo yan? Dapat nagstay ka, ganon. Pero I wanna try my chance, right? So, nanalo ko ng $100, but that's it. I'm done. Sabi ko, sige, may pang-dinner na kami ni Mahal. Basta ganun. Yun lang, hit and run lang. Ako naniniwala ako, ang swerte, dumadapo lang yan. Kailangan i-timing mo. Dumadaan eh. Pero hindi umaabot ng 24 hours ang swerte. Minsan mga 5 minutes, 10 minutes, parang gano'n lang. Alam mo, totoo yan. I believe you. Yan. Kasi parang ang swerte talaga dumadaan lang. Kapag dumaan yung swerte, paspasan mo. Paspasan mo na. Okay, tapos pag nanalo ka na, halimbawa, natalo ka na, yun na, dumaan na yung swerte, tapos tama na. Oo. Tayo ka na. Ganun yan. Yung iba kasi maski nanalo na, yun ang sige, baka, kasi they get greedy. They have more, they want more. Yeah, they want more. So, yun ang nangyayari. No, nung nagtatrabaho ako sa casino, ako, diba? Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa casino? Nung naging cage probably, I was like there for 2 to 3 years. Matagal-tagal din, ha? Yeah, oo. Pero, I've seen a lot of lives got destroyed. Of course, oo. Yun ba na mga, yung talagang nakikita mo yung mga, kasi I know, siguro pare-pareho lang nakikita mo yung minsan nakikita ko yung mga misis nila, sinusugod sila. Ay, sus, Maria Jose. Kasi, nagwawala na kasi di pa umuwi yung asawa niya. Oo nga, yun ang mahirap. Talagang ubos ka talaga. It's terrible. Talagang ubos ka talaga. At saka ang part na hindi ko nagustuhan kasi when I was working at it, even when we're inside the cage, naaamoy mo pa rin yung smoke. Oo nga, dati kasi pwedeng magnigarilyo. Oo ngayon, hindi na pwede, di ba? I mean, no po pwede. In California, may section. Pero dati wala eh. Yeah, may non-smoking at saka smoking. Yes. Yun ang doon, yung natatandaan ko na sa casino noon, talagang ang hirap talagang maglaro kasi talagang yung smoke talaga. Though I smoke cigarettes pero dati, pero as a smoker parang ka pa rin. Ang ayoko kasi sigarilyo, yung pumupula yung mata ko. Tsaka amoy na amoy sa damit paglabas mo. Oo, yung allergy. At saka yung everybody knows yung second-hand smoking, di ba? Ano yung pinakamalaki na panalunan mo nung pag nagkakasino kayo, natandaan mo? Pinakamalaki? Actually, ako? Pinakamalaki siguro $120. Yun ang pinakamalaki? Kasi okay na ako. Okay na. Ako, $120, that's it. Ako pinakamalaki, 7,000. Wow! Noon yun. No way! Teka muna, sa Baccarat. Baccarat, oo. Ano ba yung Baccarat? Yung ba yung nilalagyan mo numbers? Hindi, player, banker lang. Pipili ka eh. Parang lucky na yun, pero pipili ka kung saan gusto mo, player or banker. O madaling laro. Madaling laro lang, lagi ka lang ng ganun. Walang diskarte. Either backer. Hula-hula lang talaga. Oo. Talagang swerte. Swerte lang talaga, 50-50. Okay. Yung mister ko, nung umuwi kami sa Pilipinas, pumunta kami sa Okada. Ay, hindi pa ako nakakapunta sa makasino. Alam mo, maganda yung doon, yung hotel doon. Talagang parang Vegas style. Hindi pa gustong punta. Nanalo siya ng 180,000 pesos. Uy, malaki-laki yun Magkano yun? 180,000 siguro. Magkano sa ano yan? Mga sa almost US 1.5. Okay. No. Almost 180,000. Mga almost 2 na yan. Okay. No? Almost 2. Okay. Depende pa sa palit. Yeah. Okay. So yun na. Alam mo yung 180,000? Diyos ko, ang bilis na ubos. Yun ang pinakit money namin. Oh. Sarap syempre. Bilis na ubos. Ano nilaro niya? Yung Texas Hold'em na poker. Yeah, poker. yes. So paano yung mga casino doon? Anong itsura? Parang Las Vegas. Social. Ang social ganda. talaga? And I'm gonna tell this to everyone. I've been to all kinds of spa. Spa. Yung spa doon sa Okada, I think for me talagang world class. Kaya pala sila
na ano ng Forbes. The features of Na, Forbes. yung one of the best. one of the best spa in the world. Oo. Sila ang pinakamaganda, tapos pangalawa is Aria in Las Vegas. Maraming din nagsusugal. Doon Saan? Sa Okada. Ay, sobrang dami, punong-puno. Ganun? Yes, Wow. Tapos ang mahal pa ng hotel. Ay, yung hotel doon, nasa $360. Parang Las Vegas. Parang Las Vegas din. Parang Las Vegas price. Wala namang mga miron na nangihingi. Ay, hindi ko alam kasi... Sosyalin naman kasi. Kasi alam mo naman, pag naglalaro ng Texas Hold'em, matagal yun. Matagal. Wala, natutulog Uupuan ako. mo talaga. Hindi ako. Uupuan mo At talaga. saka, ayaw na ayaw ng mister ko, nakatabi ko siya kasi Oo. minamalas daw siya. Kasi minamadali ko siya. Sabi, tapos ka na ba? Let's Nauurong, go. Let's go nauurong, home. Alam mo, impatient kasi ako eh. Ayoko nang nagtatagal at nagbababad ng ganyan. alam mo na, since na pag-uusapan natin Yes. to, yung palang, meron akong naging kliyente. Okay. Ano pala, talagang gambler, ano talaga, pwede mo talagang as an income talaga. Mayroong, Di ba nga sabi ko may sa'yo, ano ang talaga, tawag dyan, they have players club. Oo. They're actually professional pwede, player. In Oo. any casino, a lot of people probably doesn't know this, na ang casino, nag-hire sila ng professional player to fill in the tables. yeah, oo. So, para lang to fill in the tables to yun. fill in the tables. Pero, they get paid. I think at that time, the 90s, it was minimum wage. Parang ganun pa rin, parang W2s pa rin sila, but they're Oo. gambling. Oo. Pero yung pera nila, sarili nilang pera. Oo. Or pinapautang sila ng casino like credit line. Wow, yeah. Oo. Yeah. Kung gusto mong ikarera yan, na ganyan ng ano mo, pwede. Pero it's hard kasi Nagulat nga ako, sabi ko, wow, you're a gambler. Yeah. Wow, you make money. Yeah, wow. they do it professionally Grabe. for a living. Wow. Have you had a clients like that? Yeah, I na did. Professional Yes, gambler? I did. Magkano mga kinikita nila approximately? Okay, yearly, merong may 150, Wow. 160. Meron talaga. As a professional As a gambler. professional gambler, sabi ko, wow. Tapos humingi pa ako ng tax returns ng 2 years. Wow, talagang, Nagpa-file sila. talagang nagpa-file. Siguro ito yung mga talagang, siguro yung sumasala sa mga tournament, mga ganun. Oo, Pero kung ganun. regular joke ka lang na, galing ka sa post office, nag-quit ka, ito na gusto ko maging career ko, doon ka patay. Oo diba? nga, correct. Diba? Alam mo, I mean, there's nothing wrong with gambling. I think on any kind of vices, as long as controlled. Yeah. I mean, you could drink, basta controlled. Yeah, entertainment lang I sa mean, us. you know, Lang naman and I talaga. think sometimes also, I think yung nasa tamang edad. Yeah. Kasi kapag katulad Tama. niyan, bata ka pa, young Ayun. family, nagpapaaral ka, you're raising kid, di ba? Yeah, oo. Sometimes it's not about the money, you being away from home. Yes. Yun ang ano na imbes na dinadala mo yung anak mo sa mga practice. Totoo yan. I mean, dahil magdamagan ka sa pagsusugal, di ba? Totoo. Syempre, di ka pa natulog. So yung daytime mo, napupunta doon sa pagtulog, di ba? Lalo na ngayon pag nasa casino ka, parang hindi mo na alam yung gabit araw kasi, Ganun eh. oo, ganun eh, no? I mean, hindi mo na malalaman. purposely nila ginagawa yan. Ganun pala. Kasi para bang gusto Hindi mo na nilang alam. walang katapusan yung kasayahan mo. Yes. Diba? And the reason why we want to talk about this again, at the end of the day, we just want to be able to, number one, share what we experience and what, Yes. kwentuhan lang tayo. Again, there's nothing wrong about gambling, pero I think for me, may limit din. Yeah. And it's part of our culture, Tama. especially Asian. Yeah, oo. They like to try their luck. They Oo. believe in Swerte, luck. oo. They believe in swerte. Oo. The excitement, Oo. it makes you live again. Oo. Meron pa Parang nga iba- nabubuhay ka eh. Bago tumesa sa ano to, sa Slot machine. Talagang ginaganon mo ng slot machine, pinupunasan. O parang yung nanay, yung ganun ba? mother-in-law ko, di ba? Sabi ko ganun sa'yo, may agimat yun. Oh, wow. Yes, ay totoo. I saw it myself. Nananalo talaga siya. Sana hiningi mo yung agimat. Hindi ko nga Diba? alam kung nasan yung agimat niya kasi Yes. nung pumanaw siya, hindi kami, wala kami during pandemic, wala kami doon nung kinlear yung bahay niya. Yeah. Hindi ko alam saan napunta yung agimat, sayang. Sayang. hindi ka na siguro naging realtor. May Alvin, tara, Hindi, meron no. akong agimat. Hindi. Kasi I don't really believe in Ako lang, luck. oo. I believe in, I more believe on, skills, your hard work, and of course, blessing Yeah, blessing blessing sa iyan, ganun. Tsaka no matter what you do, hindi mo talaga mapapatumba ang bangka. Abang ka. Hindi as correct. in talaga. I mean Yeah, that's maski what they are. papaano. They're there for They're the there. business. They're Yeah, there no for a matter reason, di ba? So anyway, that's it for guys for us. I hope Yeah. you learned something Yeah. today. And again, this is not something to
attack or kung ma-offend man kayo, whatever. This is just Usapang Pinoy lang. Usapang Pinoy lang and tayo. from personal experience. And of course, I mean, we want you to have fun and, enjoy your money. Yeah, of course. Absolutely. Yeah. And, it's your money. It's your prerogative. So we have no say on that. Yeah. But these are just like our personal Kwentuhan lang opinion. tayo. And Yes. if you are having, let's say, having problems about that, I'm sure there's a lot of Gamblers Anonymous is one of them. who could basically Help get you help professionally, Yes. psychologically, mentally. Lalo na ngayon, marami ng mga programs, so marami Correct. na for sure. Okay. So there you have it. Thank you again Bye, for guys. tuning in at Bahay Pinoy sa Tate. Thank you, Tara everyone. na, tara sa casino.